MT Novel Story. Kabanata 1106, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi naman totoo iyon. Mayroon akong espesyal na detoxification pill na lalong epektibo sa pag-detox ng tubig. Ngumiti si Lu Chen ng mapang-asar pagkatapos ay kumuha ng isang dakot ng Jiwenlinki pills mula sa Chaos Orb at mabilis na nabawi ang tunay na essence na inalis ni Zantian. Tungkol naman sa detoxification, hindi siya kailanman nag-alala tungkol dito, gumagalaw na ang mga ugat ng makamandag na dragon, at bumubuka ang bibig ng dragon upang sipsipin ang lason. Imposible, kahit ako ay hindi magagamot sa aking lason sa tubig, at walang tableta sa mundo na makakapagpagaling nito. Hindi naniwala si Ansi, at sinabing may panunuya, kahit gaano karaming table tas ang inumin mo, hindi ito makakatulong. Maya-maya ay unti-unting nagbago ang kanyang pag-irap na napalitan ng pagkagulat. Dahil, unti-unting namumula ang mukha ni Lu Chen, sa halip na ang nakal-alasong asul-itim na kulay. Ang lason sa tubig mo ay walang iba kundi iyon, kung gusto mong gumamit ng lason para mawala ako, sa susunod mong buhay. Pagkatapos uminom ng spiritual chi pill, bumalik si Lu Chen sa kanyang peak state, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mahabang kutsilyo at tumayo, nakapagdaan na tayo, ang sitwasyon ay hindi mo ako mapapatay, at hindi ako makakapatay, ikaw, so the result is a tie. Ayon sa kasunduan natin, one move determined the outcome, and I have the right to win, that is, I win. Pangit ang mukha ni Ansi at wala siyang nasabi. At ikaw, kung magmumura ka sa publiko, o sa pangalan ng demonyong Diyos, malalaman mo iyon. Tinakbo ni Lu Chen ang mga salita at pinilit si Ansi na tuparin ang kanyang sumpa. Anyway, hindi na muling lalabanan ni Lu Chen si Ansi, kahit sa ngayon. Siya ay nag-aatubili na uminom ng isang higop ng banal na tubig pagkatapos ng isang hiwa. Bukod dito, masyadong malakas ang fighting power ng Earth Lord, kahit mahinang Earth Lord, hindi niya ito kayang patayin sa kasalukuyan, at walang kabuluhan ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Pare, maghiganti mamaya ang paghihiganti ni Kuya, tuparin natin ang sumpa. Tumangala si Ansi sa langit, at walang magawang sinabi sa Panginoon ng kuweba. Bakit hindi mo siya matalo? Ang Great Cave Master ay tumingin kay Ansi na may sama ng loob. Kakapasok ko lang sa zone, at ang aking kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi matatag, at sinamantala niya ang aking mga butas. Sinabi ni Ansi, ngunit pagkatapos ng isang taon, papatayin ko siya. After a year, kaya kung patayin pareho ang iyong ama at anak. Ngumiti si Lu Chen, medyo naiinis. Makalipas ang isang taon, tinatayang naging santo na siya, at kaya niyang durugan ang pares ng demonyong mag-ama sa isang kamay. Malaking salita. Galit na galit si Ansi, pagkalipas ng isang taon, pupurutin ko ang iyong ulo at gagamitin ko itong dumi. Hintayin mo lang, sabi ni Lu Chen. Ang Panginoon ng Great Grotto ay may galit na mukha. Pagkatapos mag-utos, tumalikod siya at nawala sa langit. Matapos matanggap ang utos, agad na umatras ang hukbo ng Yaozo, ngunit lahat sila ay walang gana at nanlumo. Pagkalipas ng isang taon, matatapos na ang panunumpa, at pupunta ako rito para hanapin ka ulit. Mapait na tiningnan ni Ansi si Lu Chen, at umatras kasama ang hukbo. Ang angka ng halimaw ay umatras, at ang depensang lungsod ay napuno ng kagalakan, at ang mga sigaw ay nagpatuloy, sunod-sunod, na kumalat sa buong Great Demon Cave. Makapangyarihan si Kuya Lu Chen. Makapangyarihan si Boss. Makapangyarihan ang munting ninuno. Bumaba si Tao Jin mula sa langit, at lumakad na pumalakpak, ang direktang disipulo ng ninuno ay talagang pambihira. Nakilala na ni Lu Chen ang dakilang suzerain. Hindi na kailangang maging masyadong magalang. Tumawa si Tao Jin, at sa kamuling bamantong hininga, kalahating hakbang mo pa lang sa estado ng pagdadalisay ng mga Diyos, at nakamit mo na ang ganoong tagumpay. Maaari kang gumuhit ng espada na may Master of the Earth. Sa hinaharap, kapag ikaw ay naging isang kagalang-galang at isang santo, ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay magiging mas kakilakilabot. Gayunpaman, sa iyong talento at potensyal, natatakot ako na hindi ka magtagal sa Zuanchen Daozang. Nang marinig ito, kakaibang nagtanong si Lu Chen, bakit sinabi iyon ng Great Sect Master? Kapag naabot mo ang Heavenly Tribulation Realm, dapat kang pumunta sa Central Continent para umunlad, at ang pananatili sa Zuanchen Daozang ay makakasama lamang sa iyo.
Sinabi ni Tao Jin, mayroong ilang mataas na antas na mapagkukunan sa Eastern Wasteland at ang Central Continent lang ang may higit pa. Kung hindi ka pupunta sa Central Continent, hindi malayo ang iyong martial arts. Mamaya na tayo mag-usap, may oras pa. Sabi ni Lu Shen. Tama, hindi mo pa nararating ang larangan ng pagpipino ng mga Diyos, kaya napakaaga pa para sabihin iyon. Pumalaklak si Tao Jin, Tera, sabay tayong pumunta sa Zufeng, matagal nang hindi nakikita ng susrain ko ang ninuno. Nagmamadali akong tumawid sa kapigatian. Medyo napahiya si Lu Chen, bakit hindi mo nalang puntahan ang aking amo? Ang kalahating hakbang ng pagdadalisay sa mga Diyos ay makakalampas din sa sakuna. Mukhang nalilito si Tao Jin, kapaki-pakinabang ba para sa iyo na lampasan ang kapigatian? Panahon na para sa aking hukbo na tumawid sa sakuna, at sasamahan ko sila sa pagtawid sa kalsada. Ngumiti si Lu Chen. Anong hindi magandang laruin mo? Gamitin mo si Duji sa paglalaro, pag hindi ka mag-iingat, babagsak ka. Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong. Si Lu Chen ay direktang apprentice ng ninuno, at hindi niya makontrol ang mga gawain ni Lu Chen. Tinawag ni Lu Chen si Xingfang, umalis sa Great Demon Cave, at pinangunahan ang mga tao na tumawid sa kapigatian. Si Lei Jifeng ay mayroon pa ring maraming alagad ng sekta na dumarating upang tawirin ang kapigatian, at ito ang palaging pinakamagandang lugar upang tawirin ang kapigatian ng sama-sama. Nang dumating si Lu Chen, marami ng tao sa tuktok na tumatawid sa kapigatian. Iyon ang unang pagkakataon para sa grupong iyon ng mga tao na tumawid sa kapigatian, at sila ay naakit ng 10 talampakan na kulog. Ang mga nakaligtas sa unang kapigatian ay hindi angkop na sumali sa kasiyahan. Si Lu Chen at ang iba ay naghihintay sa paanan ng bundok. Marami pa rin ang mga tao dito na malapit nang dumaan sa ikalawang kalamidad, o sa ikatlo, ikaapat, o ikalimang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, hindi sa tuwing tatawid ka sa kapigatian, maaari kang magtagumpay. Matapos mabaygo ang maraming tao, babalik sila pagkatapos ng ilang sandali. Sa makatuwid, hindi kailanman nagkaroon ng kakulangan ng mga tao na tumawid sa sakuna. Nang ang mga tao sa itaas ay makatawid sa sakuna, ang maitim na ulap sa tuktok ng tuktok ay naglaho, at pagkatapos ng isa pang oras, ang madilim na ulap ay nagtipon muli. Ang mga nakaligtas sa ikalawang sakuna ay maaaring umakyat. Sabi ng isang tao. Kaagad, maraming tao ang sumugod upang kunin ang isang magandang posisyon na nasa gilid ng minahan. Sa totoo lang, ang posisyon sa gilid ay hindi kinakailangang magkaroon ng maraming kalamangan. Kung ang lakas ay hindi sapat, ang kabiguan ay isang kabiguan pa rin. Si Lu Chen ay hindi nakipagkompetensya sa iba para sa mga posisyon sa gilid. Kahit na may ilang makitid na posisyon pa sa gilid, hindi siya nag-abalang tumayo roon, at direktang pinangunahan ang karamihan sa malawak na gitnang lugar. Sa labas ng minahan, mayroon pa ring mga matatanda mula sa iba't ibang sekta, sila ay nag-i-escort sa kanilang mga alagad sa pamamagitan ng kapigatian. Simulan ang pag-trigger ng kulog. Nang handa na ang lahat ay may sumigaw. Pagkatapos, ang lahat ng mga taong tumawid sa sakuna ay nagpakawalan ng kanilang mga hininga ng sunod-sunod, na pumukaw sa madilim na ulap sa kalangitan at naging sanhi ng pagkulog. Boom! 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 Madilim na ulap ay siksik, kulog umuungal, at kulog pagkatapos kulog ay bumaba, na sumasakop sa buong tuktok. Ang kulog sa kalangitan na nakaligtas sa ikalawang sakuna ay hindi na isang talampakan ang lapad, ngunit 10 talampakan ang lapad na may higit na lakas ng kulog at mas malakas na kapangyarihan. Ang lahat ng mga taong tumawid sa sakuna ay nanginginig, at ang mga hindi sapat na pisikal na lakas ay gumuho na. Ngunit ang punto ng Tianlei ay hindi upang atakehin ang mga tao, ngunit upang linisin ang primordial na espiritu. Hanggat ang primordial spirit ay sapat na malakas, ito ay makatiis sa mga pananalasa ng langit na kulog. Kung hindi, siya ay mapapawi ni Tianlei at mamamatay kaagad. Kung ikaw ay mapalad, ikaw ay aagawin ng mga escort na matatanda at ililigtas ang iyong buhay, ngunit ikaw ay mabibigo sa pagtawid sa kapigatian. Sa sandaling bumagsak ang kulog, maraming tao ang namatay sa lugar sa gilid, at maging ang mga matatanda sa labas ay walang oras upang iligtas sila. Kabanata 1107, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa gitnang lugar, tanging ang panatikong Legion at ang mga alagad ng Shenmo Palace ang tumatawid sa kapigatian.
Lahat sila ay malalakas at madali nilang harapin ang paghuhugas ng kulog ng langit. Ang tanging bagay na hindi madali ay si Lu Chen na hindi tumitawid sa kaluluwa. Ang kaluluwa ni Lu Chen ay talagang napakalakas, ngunit sa ilalim ng paghuhugas ng Tianlei, siya ay nasa sakit pa rin, at halos hindi siya makahawak. Sa simula, si Lu Chen ay puno pa rin ng kumpiyansa, ngunit nang ang 10 talampakang kulog ay bumagsak at tumama sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay pinahirapan, napagtanto ni Lu Chen na ang kanyang tiwala sa sarili ay labis, ang kanyang kaluluwa ay malayo sa sapat na lakas, at hindi niya alam kung gaano siya katagal. Walang paraan, ang kulog ay ang kaaway ng kaluluwa, at ang kaluluwa ay dapat na partikular na malakas kung nais nitong labanan ang kulog. Lalo na ang ganitong uri ng kulog na may nakakatakot na enerhiya ng kulog, kung ang kaluluwa ay hindi lumaki sa sukdulan, ito ay magiging mahirap na suportahan ito sa lahat. Shaolei, tulungan mo si Lu Chen. Binuksan ni Mengyo ang beast controlling space, at ang maliit na Thunder Unicorn ay tumakbo palabas na patalbog-talbog, sumugod sa gilid ni Lu Chen upang lamunin si Tianlei. Mula sa unang pagkakataon na tumawid siya sa sakuna, ang Little Thunder na si Qilin ay nakalunok ng maraming kulog sa kalangitan, ngunit siya ay lumaki din ng husto, at ang kanyang katawan ay halos kasing laki ng isang malaking dilaw na aso. Ngunit ang maliit na kulog na unicorn ay isang cub pa rin, at hindi ito mabilis na lumunin ang kulog sa kalangitan. Ang 10 talampakang kulog sa kalangitan ay kinakain lamang sa 9 na talampakan, at ang epekto ay hindi masyadong marami. Si Lu Chen ay nasa ilalim pa rin ng matinding pressure. Rookie. Hindi na nakatiis si Lu Chen, kaya tumawag siya. Alam ng Rookie na gusto ni Lu Chen ang kanyang tulong, kaya agad niyang ipinasa kay Lu Chen ang kanyang orihinal na Thunder. Matapos makapasok ang Rookie sa Heavenly Tribulation Realm, naging mas malakas din ang Yuan Yuan Thunder, at least nakatulong ito kay Lu Chen na labanan ang kalahati ng Heavenly Thunder. Warner. Nang maramdamang naibsan ang pressure, tumango si Lu Chen kay Warner. Naunawaan ni Warner ang lahat ng puwersa ng buhay na ginawa ng banal na kahoy na sagradong sining, na lahat ay nawala sa Rookie. Katulad ng huling pagkakataon, hinubere ng Rookie ang pinanggalingan ng kulog at patuloy na sinisira ang sarili. Malakas man ang kaluluwa at labis na napinsala ang pisikal na katawan, papatayin siya ng kulog. Kung walang magpapatuloy sa paggagamot sa kanya sa lugar, madali siyang mapahamak sa kulog. Ngunit sa pagtrato ni Warner sa Rookie sa lahat ng oras, makakaligtas ang Rookie. Makakapit din si Lu Chen, ngunit ginawa niya iyon sa kanyang malakas na kalooban at sa pamamagitan ng pagdurusa at sakit. Makalipas ang ilang oras, tumigil ang kulog, ngunit nawala na ang kalahati ng mga tao sa gilid. Maraming tao ang nasawi sa kulog, at mas maraming tao ang nailigtas ng sarili nilang mga matatanda bago namatay. At ang 2,000 panatikong Leon at ang 1,000 mga disipulo ng Shenmue sa gitnang rehiyon ay nagtagumpay lahat, at walang nahulog. Pagkatapos magbabad sa tubig ng Ningxen, ang Primordial Spirit ay lumaki sa sukdulan, at hindi makatwira na hindi madaling makapasa sa kapigatian. Mayroon lamang isang tao, at ito ang pinakamahirap na malampasan ang kalamidad na ito, at iyon ay natural na si Lu Chen. Upang makatawid sa ikalawang sakuna, ito ay isang 10 talampakang kulog na 10 beses na mas malakas kaysa sa isang 10 talampakan na kulog. Ang kaluluwa ay sapat na malakas upang mapaglabanan ito. Ngunit ang kaluluwa ni Lu Chen ay hindi madaling tiisin. Ang kaluluwa ay natatakot sa kulog, kaya kailangan itong lumaki sa isang baluktot na antas upang makayanan ito. Kahit na sa tulong ng Rookie na si Yuan Yuan Thunder, hindi siya magiging komportable, mas masahol pa kaysa sa unang pagkakataon na nalampasan niya ang kapigatian. Ilang beses, halos gusto na niyang sumuko. Kumusta naman ang ikatlong kapigatian? Naramdaman ni Lu Chen ang isang ulo, 2 malaki. Halos mabaigo siya ng 10 talampakang kulog. Pagkatapos, sa susunod na lampasan niya ang kapigatian, tiyak na hindi na niya ito kakayanin. Sa tulong ni Rookie Yuan Leiting at Shaolei Qilin, hindi niya ito kinaya. Sapagkat, ang pagtawid sa ikatlong kalamidad ay 100 talampakang kulog, at ang lakas nito ay 10 beses kaysa sa 10 talampakang kulog. Saka paano tumawid? Kapag ang kulog ay tumama mula sa langit ng daan-daang talampakan, paano ito dadalhin ng kanyang kaluluwa? Hindi nabura on the spot.
Kung gusto mo talagang malampasan ang daan-daang talampakan ng kulog, natatakot ako na kakailanganin mong gumugol ng mas maraming oras sa paglinang ng iyong kaluluwa upang lumago ito sa ibang antas, pagkatapos ay maaari mo itong subukan. Ang problema ay, ang paglinang ng kaluluwa at paglilinang ng mga pagsasanay ay ganap na magkakaibang mga konsepto. Ito ay tumatagal ng maraming oras upang linangin ang kaluluwa, at ito ay magtatagal upang mapalago ang kaluluwa sa isang mas mataas na antas. Para sa kanya, magkakaroon ng appointment sa susunod na buwan, at ang kalaban ay maaaring isang makapangyarihang Panginoon sa lupa, o isang Panginoon sa mas mataas na antas. As far as his current combat power is concerned, siguradong hindi niya kalaban. Bagamat naipasa na ang ikalawang sakuna, at may dalawang antas ng kapangyarihan, hindi ito sapat. Sa maliit na kapangyarihang ito, maaari lamang siyang gumuhit sa isang mahinang lupang kagalang-galang na tulad ni Ansi. Kung makakatagpo siya ng mas malakas na Earth Lord, tiyak na matatalo siya. Gaano man kataas ang antas ng kagalang-galang, pabayaan. Kagalang-galang, may isa pang antas ng kapangyarihan, na maraming beses na mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Sa makatuwid, ang lahat sa ibaba ng kagalang-galang ay isang langgam. Talagang hindi sakop ang pangungusap na, ito, boss, nakikita kong gaano kasakit para sa iyo na tumawid sa sakuna, bakit hindi kita tulungan? Lumapit si Aoshan at sinabing, paano ka makakatulong? Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen. Mag-isip ka ng paraan at ipasok ka. Isang ghost ring ang ipinakita ni Aoshan, at sa loob nito ay ang kanlungan ng dalawang babaeng multo. Kalokohan, ang ghost ring mo ay nagpapanggap na multo, hindi tao. Kung papasok ako, hindi ba ako magiging multo? Nagdilim ang mga mata ni Lu Chen. Subukan mo muna, kung sakaling pumasok ka at patuloy kang maging tao. Talagang sinabi ni Aoshan. So paano kung patuloy kang maging tao? Tanong ni Lu Chen. Kung gayon makakaligtas ka sa sakuna sa singsing ng multo. Sinabi ni Aoshan, noong ako ay nakaligtas sa kapigatian sa labas, ang kulog ng langit ay dumaan sa aking katawan at sumabog sa ghost ring, sina Xiao Chen at Xiao Dai ay nakaligtas sa kapigatian sa loob. Kung ganoon, nagtagumpay ba sila? Tanong ulit ni Lu Chen. Nababad din sila sa tubig ng Ningxen, at lumakas ang kanilang primordial spirit. Dagdag pa rito, ang kulog sa langit ay sinala ng singsing ng multo. Ang 10 talampakan na kulog sa kalangitan ay naging 5 talampakan, at nahati ang kahirapan. Paanong hindi sila magtatagumpay? Buong pagmamalaking sinabi ni Aishan, ngayon, tulad ko, lahat sila ay nasa ikalawang kalamidad ng Heavenly Tribulation Realm. Kung ganoon ay susubukan ko. Muling nagliwanag ang mga mata ni Lu Chen. Boss, huwag mo nang subukan. Nakakamatay ang ghost ring. Napakadilim, at masisira ang kaluluwa mo kapag pumasok ka. Hindi naman talaga kailangang pumasok ni boss. 5 talampakan lang talaga ang kulog ng langit na pumapasok sa ring, pero hindi nabawasan ang kapangyarihan nito. Katulad din ito sa labas. Sa oras na ito, ang mga boses ni na Xiao Chen at Xiao Dai ay nagmula sa ghost ring. Nang marinig ito, muling nagdilim ang mga mata ni Lu Chen. Bumalik sa Zuanchen Daos Sect, muling pumasok si Lu Chen sa estado ng penitensya. Sa panahong ito, dumating ang nangingibabaw na tunay na tao at binigyan si Lu Chen ng isang space ring, na naglalaman ng iba't ibang mga panggamot na materyales. Dahil alam niyang walang gaanong gamot si Lu Chen para sa alchemy, bumili siya ng isang batch para kay Lu Chen, baka lumabas si Lu Chen para bumili at sayangin ang kanyang oras sa pagsasanay. Bagamat si Lu Chen ay nasa kalahating hakbang na kaharian ng paglinang ng mga Diyos, ngunit sa kapangyarihan ng ikalawang antas ng Heavenly Tribulation, ang kanyang cultivation ay talagang pangalawang level ng Heavenly Tribulation. Sa antas na ito, ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya mula kay Julong Gaijo ay magiging mas mabilis. Makalipas ang 1 buwan, sa loob ng radius na 100 milya, bumaba ang aura ng 2 katlo. Gayunpaman, oras na para sa pangatlong pagkakataon na tumawid sa sakuna. Matapos maghintay ng mahabang panahon, lumabas si Lu Chen sa pavilion na may hindi mapakali na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ng 1 buwan ng pagsasanay sa kaluluwa, lumaki ng husto ang kaluluwa, ngunit hindi pa ito umabot sa mas mataas na antas. Walang tiwala si Lu Chen na makaligtas sa ikatlong sakuna. Kabanata 1108, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai.
Ang kulog ng daan-daang talampakan ay hindi biro para sa kaluluwa. Malamang na kapag tumama ang kulog, hindi nakayanan ng kaluluwa ni Lu Chen, at nahulog ito sa lugar. Kung hindi mo madadaanan ang kapighatiang ito, kung lalaban ka sa apprentice ni Patriarch Kangyo, tiyak na hindi kanya kalaban. Maiiwasan din niya ang labanan at hayaan ang kanyang amo na itulak pabalik si Patriarch Kangyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, magsisisi ako sa aking Panginoon, at mawawalan din ako ng mukha kay Zuan Chen. Dao Zhang. Dahil ang labanan na ito ay lumaganap na sa lahat ng mga sekta, maraming tao ang darating upang panoorin ang labanan, at pagkatapos ay sila ay malungkot sa panunood, at sila ay mawawalan ng lahat ng mukha. Kung nakaligtas siya sa sakuna na ito, kung nagtagumpay siya, magkakaroon siya ng kapangyarihan ng 3 antas ng sakuna. Kung ang apprentice ni Patriarch Kangyo ay ang Venerable Earth pa rin, kung gayon may kapangyarihan siyang lumaban. Kung gagamit siya ng ilang dirty tricks, ang winning rate ay tinatayang 30% hanggang 40%. Kung ang kalaban ay nakalusot na sa isang mas mataas na antas na kagalang-galang, kung gayon walang paraan upang gawin ito. Wala siyang kapangyarihan ng ikalimang antas na makalangit na kapigatian, kaya tiyak na hindi niya ito matatalo. Sa makatuwid, si Lu Chen ay nasa napakahirap na sitwasyon, kung makakaligtas ba siya sa sakuna na ito o hindi, at hindi pa siya nakakagawa ng pinal na desisyon. Lu Chen? Bakit hindi ka dumaan sa pangatlong kalamidad, at maghintay hanggang sa ikaw ay sapat na malakas upang pumunta? Nang makita ito, mahinang kinumbinsi ni Meng Yo. Tama ang prinsesa, ang Young Master ay walang kakapusan sa kapangyarihang panlaban, at hindi pa huli ang lahat para malampasan ang kapigatian sa hinaharap. Napakalakas din ni Warner. Lu Chen? Noong nasa Dunhuang Secret Realm ka, hindi ka pumasok sa Ningxen Cave, hindi nakababad sa Ningxen Water, at hindi pinalakas ang iyong primordial spirit. Hindi madaling tumawid sa sakuna. Hinikayat din ni Shang Guanjin, hindi ko alam kung bakit hindi ka nakababad sa tubig na nagpapatahimik, ngunit alam kong hindi ka nababagay na sumakay sa bagyo ngayon, kaya mas mabuting huwag kang pumunta. Senior Kuya, hindi mo alam kung paano pagbutihin ang iyong kaharian kapag tumatawid sa mga kapigatian, tumatawid ka sa isang sinulid na lana, hindi ganyan ang iyong paglalaro. Ang Fat Dragon ay pumulupot sa kanyang mga labi, ngunit sinabi, kung hindi mo kami sasamahan sa kapigatian, pareho kaming magtatagumpay, ano ang iyong inaalala? Tandang pananong, sa sekta, boss dito ka na lang pupunta. Boss, madali lang nating lampasan ang sakuna, pero masakit para sa iyo na dumaan sa sakuna, ibig sabihin, hindi mo magagawa kung wala ang kaluluwa. Boss, ikaw ay isang tao ng Diyos, at nakaligtas ka sa 2 sakuna sa kalahating hakbang na God Realm, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang ayaw mo nang tumawid muli, maghintay hanggang sa pumunta ka sa Heavenly Tribulation Realm. Boss, huwag kang pumunta, hindi mo kailangang dumaan sa kapigatian, hindi na kailangang sumali sa saya. Boss, ingatan mo ang sarili mo. Boss, hindi ka pwedeng mamatay. Boss, patay ka na, anong gagawin natin? Boss, next year ngayon, bawal ba ang kamatayan mo? Dapat nga, matangkad ang damo sa puntod. Sinubukan din silang hikayatin ng mga miyembro ng Fanatical Legion. Habang sila ay nangungumbinsi, lalo silang naging mapangahas. Si Lu Chen ay hindi maaaring tumawa o umiyak, at sina Meng Yo at Warner ay gustong pumatay ng mga tao. Ang akala ng lahat ay sinasamahan lang sila ni Lu Chen na tumawid sa kapigatian, ngunit hindi nila alam ang sekreto ng pagtawid ni Lu Chen sa kapigatian at ang kapitan na kasangkot, kaya ang hindi pagkakaunawaan ay naging mas malaki at mas malaki. Rookie, gusto kong marinig ang opinyon mo. Sinulyapan ni Lu Chen ang tahimik na rookie, at tinanong siya sa pangalan. Boss, ewan ko ba kung bakit mo ipinipilit na tawirin ang kapigatian. Kung kailangan kong magbigay ng payo, edi wag na, ang pagtawid sa ikatlong kapigatian ay 100 talampakan ng kulog, hindi biro, maraming martial arts talents lang, hindi makakalampas sa antas na ito at mapahamak. Panipi, nag-isip sandali ang rookie, at pagkatapos ay biglang sinabi, kung pipilitin mong pumunta, ibibigay ko pa rin sa iyo ang aking orihinal na pinagmulan ng kulog, ngunit ang epekto ay maaaring hindi na kasing ganda ng dati, dahil mas lumaki ang Sky Thunder, at makakatulong ito sa iyong dalhin ang 40% ng Sky Thunder sa pinakamaraming bagay, maaari mong malaman ang iba pa. Nasaan ang maliit na Lei Kilin?
Tanong ulit ni Lu Chen kay Meng Yo. Malaking lumaki si Little Lei Qilin, ngunit sinabi rin ng rookie na mas lumaki si Tian Lei, at higit na matutulungan ka ni Little Lei Qilin. Sabi ni Meng Yo. Pagkatapos ay 50% ng Sky Thunder ang natitira, at kailangan kong dalhin ang 50 foot Sky Thunder sa aking sarili. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lu Chen. Ano ang kinatatakutan mo? Kapag hindi na makayanan ni Xiaozu, hihilahin ko kaagad pabalik si Xiaozu. Sa oras na ito, dumating ang dakilang Elder Xingfang. Siya ay puno ng kumpiyansa at sinabi, kapag nagsimula ang kapigatian, babantayan ko si Xiaozu, walang mangyayaring masama. Nga pala, nakalimutan kong i-escort ako ng Great Elder. Nakalimutan ko rin. Noon, nalampasan natin ang sakuna. Ang dakilang Elder ay hindi kailanman kumilos. Nakalimutan nating lahat ang kanyang pag-iral. Tama, kasama ang dakilang Elder dito. Nang makita si Xingfang, ang mga mata ng lahat ay nagliwanag, ang kanilang mga espiritu ay tumaas, at ang kanilang tono ay agad na nagbago. Dati kinukumbinsi ko si Lu Chen na huwag pumunta, ngunit ngayon ay hindi na. Anyway, hiniling ko kay Lu Chen na mag-day trip sa Legia Peak nang magkasama. Gayunpaman, dumilim ang mukha ni Lu Chen. Magpapasya na lang siyang huwag pumunta, ngunit lumapit si Xingfang para bumili ng tiket, kaya hindi siya makakapunta kung hindi siya pupunta. Ang sabi ng lahat ay ligtas, ngunit hindi siya pumunta, dahil gusto niyang masiraan ng mukha ang kanyang mga kapatid, hindi ba? Sa Legia Peak, kakaunti pa rin ang dumarating upang tumawid sa sakuna, ngunit higit sa lahat ay ang mga dumarating upang tumawid sa una at pangalawang sakuna. Pagkatapos ng Wanzang Tianlei Tribulation at Tenzang Tianlei Tribulation, wala nang matitira pang tao. Ang sekta na nakaligtas sa ikatlong sakuna ng sama-sama, kahit na ang Zuan Chendao sect ay may pinakamaraming tao, magkakaroon ng 3,000 katao sa Fnatic Legion kasama ang mga disipulo ni Shenmue. Ang kabuuang bilang ng mga disipulo mula sa ibang mga sekta ay mas mababa sa 1,000. Sa makatuwid, sa tuktok ng tuktok, maraming mga lugar sa gilid ng minahan, at ang mga istasyon ay hindi puno. Sa pagkakataong ito ay 100 talampakan ang pagkulog, kaya hindi nag-alala si Lu Chen tungkol dito, at hiniling sa lahat na tumayo sa gilid ng minefield, kabilang ang kanyang sarili, at huminto sa pagpunta sa gitnang lugar upang dalhin ang pinakamalakas na kulog. Nang makaupo na ang lahat ng taong nakaligtas sa ikatlong kalamidad, may sumigaw, kumanda ka sa pagkulog. Xiaolei, lumabas ka. Binuksan ni Meng Yo ang Beast Control Space, hinayaan si Xiaolei Qilin na lumabas, at pumunta sa tabi ni Lu Chen ng maaga. Ganoon din sa rookie, na nagbigay din kay Lu Chen ang kanyang orihinal na pinagmumulan ng kulog ng maaga upang maiwasang tamaan si Lu Chen sa kamatayan ni Baizhang Tianlei ng sabay-sabay. At si Xingfang ay diretsyong nakatayo sa lugar na pinakamalapit kay Lu Chen, na may mataas na antas ng konsentrasyon, at gusto niyang matiyak na maaagaw niya si Lu Chen sa lalong madaling panahon. Kuya Xing, huwag kang kabahan. Hindi ko dala ang lahat ng kulog ng 100 talampakan. 50 talampakan lang ang kaya kong dalhin. Hindi ito kasing delikado gaya ng inaakala ko. Lumingon si Lu Chen upang tumingin kay Xingfang, at sinabing may nakaka-relax ng ngiti, sa aking lakas, hindi ako ganoon kahirap, at imposibleng patayin ako ni Tianlei sa unang pagkakataon. Lumabas ka lang at tingnan. Xiaozu? Sigurado kang aalis ka anumang oras, kaya nag-aalangan ka kanina. Galit na tanong ni Xingfang. Tapos ano, nakakahiyang mag-quit kung hindi mo kayang tiisin. Umubo si Lu Chen at sinabing, ayaw ko lang mawala ng mukha sa labas. Nang mailabas ang hininga ng lahat, ang maitim na ulap sa tuktok ng tuktok ay agad na naging kasing siksik ng tinta, na nagpadilim sa buong kalangitan. Ang maitim na ulap ay lumundag, at ang makapal na maitim na ulap ay nagpatong-patong sa ibabaw ng isa't isa, hanggang pababa ng patayo, at ang kapangyarihan ng kulog ay lumakas at lumakas, na nagpapanginig sa takot sa mga puso ng lahat ng taong tumawid sa kapigatian. Kabanata 1109. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Bling. Bigla na lang, nagkaroon ng bagyo, at mga kulog na daan-daang talampakan ang bumagsak mula sa madilim na ulap, na tumpak na tumama sa bawat taong nakaligtas sa kapigatian. Boom! Ang ilang mga tao ay mahina, at nang sila ay tamaan ng kulog, sila ay bumagsak at namatay sa lugar. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Lu Chen.
Ang pinagkaiba lang ay ang ibang tao ay nabasag ng pulbos ng kulog ng langit, at wala man lang natira, ngunit si Lu Chen ay mayroon pa ring pinaso na itim na bangkay. Ang dahilan kung bakit hindi nagawang hampasin ng Baizang Tianlei si Lu Chen ay dahil ang pisikal na katawan ni Lu Chen ay sobrang lakas, at mayroon pa ring pinagmumula ng kulog sa kanyang katawan upang labanan, na ganap na napreserba ang kanyang pisikal na katawan. Ito ay tiyak na dahil ang pisikal na katawan ay napanatili na ang kaluluwa na nabasag ng langit na kulog ay hindi nagkalat sa labas, ngunit nakakalat sa pisikal na katawan. Ngunit binasag ng kulog ng langit ang kaluluwa ni Lu Chen, ngunit hindi nito masira ang katawan ni Lu Chen, at hindi niya mahanap ang kaluluwang huhugasan, kaya tuloy-tuloy lang niyang hugasan ang bangkay, at tinamaan ang orihinal na kulog sa katawan. Xingfang, Meng Yu, Warner, lahat ng panatikong Legion, lahat ng mga disipulo ni Shenmue, iba pang mga disipulo ng sekta na tumawid sa sakuna. Lahat ay natigilan at hindi nagawang i-react saglit. Biglang nangyari ang insidente, walang inaasahan na sa sandaling bumagsak ang 100 talampakang kulog, papatayin agad nito si Lu Chen. Walang nag-iisip na si Lu Chen, na palaging napakalakas, ay hindi makakayanan ang unang welga ni Tianlei. Si Lu Chen ay may orihinal na kulog ng isang rookie. Matutulungan ng Yuan Thunder si Lu Chen na dalhin ang 40% ng Sky Thunder at ibahagi ang 40% ng pressure. Sa 60% na natitira, paanong hindi ito kakayanin ni Lu Chen? Lu Chen. Malakas na sumisigaw sina Meng Yu at Warner, ngunit hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan dahil masyado silang pinigilan ng kulog sa Baizang, at hindi sila makatakbo para tulungan ang katawan ni Lu Chen. Senior Kuya, bakit hindi ka man lang kumusta at namatay agad? Napaluha si Fei Long sa mismong lugar. Ang mukha ni Shang Guanjin ay mapatla, ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang mukha ay malungkot sa kalungkutan. Boss, Senior Brother Lu Chen. Lahat ng panatikong Legion at mga disipulo ng Shenmue Palace ay tumitig sa katawan ni Lu Chen, lahat ay sumisigaw at nagdadalamati. Sa kabilang banda, ang mukha ni Xingfang ay mapula, ang kanyang isip ay blanko, at siya ay nakatayo sa lugar na walang laman, na para bang siya ay ipinako sa lugar ng isang demonyo. Ito ay imposible. Ngayon lang sinabi ni Lu Chen na subukan ito, at kung hindi niya ito matiis, maaari siyang umalis. Ipinapakita nito na medyo sigurado si Lu Chen, at least madala niya ito kahit sandali. Ngunit sa isang kisap mata, kapag kumulog ay wala na. Ang tao, pinatay siya ni Tianlei sa unang beses na sinaktan niya, walang oras para mag-react siya, iligtas siya. Patay na si Xiao Zhu. Bilang escort ni Xiao Zhu, patay na rin siya. Siguradong hindi siya pababayaan ng nuno, at hindi niya mapapatawad ang sarili, kahit hindi siya patayin ng nuno, magpapakamatay siya para humingi ng tawad. Ngunit alam niya na kahit na mamatay siya ng 100 beses, hindi sulit ang matinding pagkawala ni Zuan Chendaozam. Si Xiao Zhu ay may malaking potensyal at malupit na kapangyarihan sa labanan. Siya ang unang disipulo ng Zuan Chendao Sect, at gayon din ang pag-asa at kinabukasan ng sekta. Sa hinaharap, tiyak na papasok si Xiao Zhu sa Central Continent. Sa potensyal at talento ni Xiao Zhu, maaaring siya ay paboran ng Zhangzham. Maliwanag ang kinabukasan ng martial arts, at makikinabang din ito kay Zuan Chendaozam mula ngayon. Gusto na lang niyang tumama sa pader ngayon, kung alam niya lang na hindi kaya ni Xiao Zhu ang kahit 100 talampakang kulog, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng garantiyang iyon, sana ay pinigilan pa niya si Xiao Zhu na pumunta sa Legia Peak. Ngunit ngayon, huli na ang lahat. Sino yan? Hindi mo man lang kinaya ang unang hampas ng kulog ng langit. Bakit ang lakas mo? Ang taong ito ay lubos na makapangyarihan. Kung ang iba ay hindi makayanan ang kapigatian, sila ay madudurog sa mga tipak ng kulog, ngunit maaari pa rin niyang panatilihin ang buong katawan. Ang taong iyon ay parang Lu Chen ng Zuan Chendao Sect. Oo, siya iyon, nakikilala ko siya kahit na tinadtad siya ng abo. Pinatay ni Lu Chen ang lahat ng mga first-class na martial arts disciples ng ating Kangyo Sect. Siya ay natama ng langit ngayon. Ito ay talagang isang reincarnation ng langit, at ang retribution ay hindi maganda. I'll go? Napakalakas ng combat power niya, paanong hindi man lang niya makayanan ang kulog? Tik, malakas na combat power, ibig sabihin ba ay malakas ang primordial spirit?
Ang pagtawid sa robbery ay may kinalaman sa combat power at may kinalaman ito sa primordial spirit. Nasa kalahating hakbang lang si Luchen, of cultivating the gods. Wala man lang kaluluwa. Tumakbo pa siya para sumama sa saya. Walang saysay na hindi siya mamatay. Hindi nilinis ni Tianlei ang kanyang kaluluwa, kaya dapat niyang linisin ang kanyang kaluluwa. Mas bobo rin si Luchen kaysa sa isang aso. Nagpakamatay siya. Hindi ba niya alam na ang kaluluwa ay pinakatakot sa kulog? Narinig ko na 2 beses na naglaro si Luchen ng Duo Jia, ngunit ngayon ay masyado siyang naglaro at karapat-dapat siyang mahak hanggang mamatay. Pinaglaruan niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay na isang kakaibang bagay din. Panipi. Ang mga disipulo ng iba pang mga sekta na tumitawid sa sakuna ay tiningnan ito ng isa-isa at isa-isa itong pinag-usapan. Ang ilan ay nananangis, ang ilan ay nanunuya, at ang iba ay natuwa. Lalo na ang mga disipulo ng Kangyo sect, nang makita nila ang biglaang pagkamatay ni Luchen, lahat sila ay ngumiti at tumawa sa lahat. Sa oras na ito, hindi na marinig ni Luchen ang lahat ng mga boses, dahil namatay siya, at maging ang kanyang kaluluwa ay nasira. Gayunpaman, ang Chaos Orb ay hindi pa rin. Tila natutulog sa loob ng libu-libong taon. Tila ito ay lumulutang sa kawalan ng daan-daang milyong taon. Sa wakas, sa patay na kaguluhan, isang mahabang daanan ang biglang lumitaw, patungo sa isang tiyak na lugar. At ang lugar na iyon ay ang dagat ng Kamalayan. Sa dagat ng Kamalayan, mayroong dagat ng alaala. Sa pinakamalalim na bahagi ng dagat ng alaala, mayroong isang mahiwagang alaala na nakatago ng malalim. At ang mahiwagang alaala na ito ay palaging nasa saradong estado. Ang saradong misteryosong alaala ay nanginig at biglang nagbukas ng bitik, naglabas ng isang testamento. Ito ay minsang magliligtas kay Luchen, at nakatulong din kay Luchen na bumuo ng ugat ng dragon. Tama, iyon ang pamilyar na walang kamatayang kalooban. Ang buhay ay walang hanggan, hindi namamatay, ang anyo ay walang kamatayan ngunit ang espiritu ay walang kamatayan. Lumapag ang walang kamatayang kalooban, na kontrol ang pinaso na katawan, ang ugat ng kaluluwa ng dragon ay agad na umalis sa kanyang posisyon, sinipsip ang lahat ng nagkalat na kaluluwa sa bibig, at inayos ang mga nasirang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga ugat ng dragon ng kaluluwa ay pumasok sa dagat ng Kamalayan, ang bibig ng dragon ay nabuksan, at ang buo na kaluluwa ay bumalik sa orihinal na posisyon nito. Mula sa sandaling iyon, ang mga patay na katawan ay hindi na patay, at ang mga sirang kaluluwa ay hindi na nasasira. Sa Chaos Orb, ang manipis na likas na Chaos Chi ay biglang gumalaw ng marahas, na parang gusto nitong basagin ang gapos ng langit at lupa. Hindi nagtagal, ang Chaos Orb ay nag-condense ng isang Chaos Chi at pinakawalan ito. Ang magulong hangin ay umabot sa isang tiyak na ruta hanggang sa umabot sa gilid ng ugat ng kaluluwa ng dragon, at pagkatapos ay unti-unting tumira. Ang walang kamatayang kalooban ay bababa, pinagpapala ang magulong enerhiyang ito, at ilalagay ito sa isang bagong martial vein. Ngunit ang umay na ito ay nasa hugis lamang ng isang blankong dragon, walang tiyak na katotohanan, at hindi pa nagising. Nang umalis ang walang kamatayang kalooban, ang makalangit na mga kulog na naghugas sa katawan ay nagbago ng kanilang mga target sa paghuhugas at sunod-sunod na ibinuhos sa blankong martial vein. Sa isang iglap, ang blankong martial vein na iyon ay napuno ng malaking bilang ng mga kulog sa kalangitan. Ang blankong martial pulse ay nanginig, at nagsimulang I-compress, at I-compress ang kalangitan na kulog sa martial pulse. Ang compression ay upang magbakante ng mas maraming espasyo at hayaan ang mas maraming kulog na pumasok. Kabanata 1110, Supreme Cultivation Secret Author, Wu Fenglai. Ang katawan ay naroon pa rin, at ang sakuna ng kulog ay naroon. Ang katawan ay nabasag, at ang sakuna ng kulog ay tapos na. Ang daan-daang talampakan ng kulog ay hindi nawala, at patuloy na dumapo sa katawan, na nagresulta sa isang tuloy-tuloy na daloy ng kulog na bumubuhos sa blankong martial vein na iyon. Ngunit ang blankong umay ay isang bagay lamang, iyon ay ang patuloy na pagkompres, at muling pagkompres, patuloy na sumisipsip, at muling sumisipsip ng Tianlei. Kapag ang blanko na martial vein na iyon ay nakompres sa sukdulan, hindi na ito maaaring makompres, at walang puwang na sumipsip ng langit na kulog. Roar! Sa loob ng katawan, isang malalim na chant ng dragon ang tumunog, umaalingaw-ngaw sa minefield. Isang bagong martial art ang nagising.
Thunder Martial Pulse. Ang Azure Blue Thunder Dragon, na ginawa ng kulog ng langit, ay sisira sa langit at sisirain ang lupa. Sa sandaling ito, biglang bumalik ang nawalang sigla, bumulwak ang tunay na diwa mula sa mga paa at buto, gumaling ang mga function ng katawan, mabilis na gumaling ang katawan na napinsala ng kulog, at mabilis na bumalik sa normal ang nasusunog na balat. Lu Chen, na bumangon mula sa mga patay, ginising ang Thunder Dragon Martial Meridian, at dumobol ang kanyang lakas dahil sa paggising ng bagong Martial Meridian. Tawag. Nagpakawala ng mahabang hininga si Lu Chen, at biglang umupo. Xing Fang, Meng Yu, Warner, Fat Dragon, Shang Guanjin, All Fanatic Legion. Lahat ng mga disipulo ni Shenmue. Ang iba sa eksena. Nanlaki ang mga mata ng lahat na may mga ekspresyon ng hindi paniniwala na parang nakakita sila ng multo. Batay, natakot, at natakot si Fat Dragon, nag-hysterical siya sa unang sandali. Little Lord. Alam ni Warner na hindi ito multo, ngunit buhay pa ang Young Master, nagulat siya at natuwa sa parehong oras, nasasakal siya kaya hindi siya makapagsalita. Lu Chen, nabuhay ka na naman. Puno ng sorpresa si Meng Yu at unti-unting bumungad sa kanyang magandang mukha ang sobrang saya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Meng Yu si Lu Chen na bumalik mula sa mga patay, ngunit maraming beses. Boss! Nagpakita ng sorpresa ang lahat ng miyembro ng Fanatical Legion, ngunit nagpahayag pa rin ng pagdududa. Kuya Lu Chen, libo-libong mga disipulo ni Shenmue ang nalito din tungkol sa sitwasyon, at nagtanong din sila ng mga natatakot na tanong. Para naman kay Xing Fang, ang kanyang isip ay bumalik sa normal, at siya ay napalaya mula sa catamaran. Nang bigla niyang makita ang ganitong estilo ng pagpipinta, nablangko muli ang kanyang isip, at naging matamlay na naman siya. Tao ba ito o multo? Talaga bang bangkay ito? Narinig ko na ang tamaan ng kidlat mula sa langit ay madaling dayin ng isang bangkay. Impyerno talaga ito. Atensyon ng mga matatanda sa labas, maghanda upang maghagis ng mga multo at bangkay. Kinilabutan din at naghiyawan ang mga taga-ibang sekta. Sa oras na ito, si Lu Chen ay hindi na umupo sa lupa, ngunit tumayo, walang pinagkaiba sa ibang mga dumaraan sa kapigatian, isang kulog ng 100 talampakan ang patuloy na tumatama sa kanyang katawan. Hindi pa tapos ang sakuna, hanggat hindi nasisira ang katawan, buhay man o kamatayan, patuloy na kumukulog ang langit. Hay! Tumingin si Lu Chen sa paligid na may magandang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at kumaway sa lahat upang patunayan na siya ay buhay pa. Maliban kina Meng Yu at Warner na masyadong excited magsalita, ang iba ay tahimik. Kuya, tao ka ba? Multo? O zombie? Mahinang tanong ni Fei Long. Hulaan mo. Gustong puntahan ni Lu Chen at hampasin ng malakas sa ulo si Fat Long, ngunit biglang may naisip, kaya hindi siya gumalaw, at nakatayo pa rin sa pwesto, patuloy na tinatanggap ang binyag ni Bai Zhang Tianlei. Dahil masyado nang pinigilan ng Bai Zhang Tianlei, at hindi makagalaw ang mga tao. Si Lu Chen, na maaaring mabuhay muli mula sa mga patay, ay hindi na pinipigilan ng anumang kulog sa kalangitan, at malayang nakakagalaw, ibig sabihin, magagawa niya ang anumang gusto niya. Ngunit ayaw ni Lu Chen na malaman ng iba ang sikreto na hindi siya mapipigilan ng anumang kulog sa panahon ng kapigatian. Hanggat itinatago niya ang sikretong ito, maaari siyang gumawa ng katangahan. Mga taong gustong magpalilam sa kanya. Sa hinaharap, kailangan nating tawirin ang sakuna. Ang susunod na kapigatian ay magiging 1,000 talampakan ng kulog na mas pipigilan ang mga tao. Alam ng Diyos, bigla ba siyang sasalakayin ng kalaban habang tinatawid niya ang sakuna? Ang dahilan kung bakit siya ay mas mahusay kaysa sa iba ay dahil ang nagising na ugat ng dragon na kulog ay may kapangyarihang pigilan ang pagsupil ng makalangit na kulog. Dahil, nilalamon ng Thunder Dragon Veins ang Sky Thunder na sumalakay sa katawan, at ang Sky Thunder ay naging pagkain, kaya paano natin ito mapipigilan? Kakagising lang ng Lilong Mei, napakaliit ng katawan nito, at nilalamon nito ang kulog sa kalangitan ng napakabilis, at nilalamon nito ang 70% ng Bai Zhang Tianlei. Ang natitirang 10% ay hinarang ng orihinal na Thunder ng Rookie. Sa oras na ito, hindi maramdaman ni Lu Chen ang lakas ng kulog ng langit, at ang kanyang kaluluwa ay hindi mahugasan ng kulog ng langit. Ito ay hindi maaari. Isang bagay ang napagtanto ni Lu Chen, dumaranas siya ng kapigatian, hindi sa bakasyon.
Kung ang kaluluwa ay hindi hinugasan ng kulog ng langit, hindi ito makakapagpa-sublimate at hindi nito makukuha ang kapangyarihan ng ikatlong antas ng makalangit na kapigatian na dala ng pagtawid sa ikatlong sakuna. Dapat tanggapin ng kaluluwa ang paghuhugas ng kulog ng langit. Rookie, ibalik mo ang orihinal na Thunder. Lumingon si Lu Chen para tingnan ang Rookie na daan-daang talampakan ang layo at sinabi iyon. Matanda, boss. Gulat na tiningnan ng Rookie si Lu Chen, ngunit nawalan siya ng masabi. Hinubad ng Rookie ang orihinal na pinagmula ng kulog at ibinigay kay Lu Chen, at nasira ang kanyang katawan. Kung ang kanyang kaluluwa ay hindi sapat na malakas, kasama ang malaking halaga ng sigla na ibinigay ni Warner, hindi niya ito masusuportahan. Sa makatuwid, ang baguhang si Duji ay nagdurusa sa sakit at mahirap magsalita. Bilang karagdagan, siya ay medyo pipi at hindi nag-react sa katotohanan na si Lu Chen ay muling nabuhay. Ito ay isang order. Sabi ni Lu Chen. Oo, boss. Tumango ang Rookie, iniunat ang kamay ni Lu Chen, at sa pag-iisip, tinawag niya muli ang orihinal na kulog na naiwan sa katawan ni Lu Chen. Sa sandaling bumalik si Yuan Leiting sa pangunahing katawan, ang Rookie ay naging masigla kaagad, at mabilis na sinabi kay Warner, banal na dalaga ng Shenmue, hindi na ako kailangan pang pretuhin, mangyaring ibalik ang aking sigla. Ibinalik ni Warner ang target ng paggamot sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nakadama siya ng higit na nakaka-relax. Itong Lu Chen ay hindi mukhang multo. Hindi ito parang bangkay. Buhay siya. Baka hindi siya namatay. Wala nga siyang kaluluwa, paano siya nabuhay? I don't know if it counts as seeing a ghost, anyway, parang nakakita ako ng multo. Sa paligid, lahat ng mga alagad mula sa ibang sekta ay nagbubulungan, na parang nakakita ng multo. Namulat ang lahat, tanging si Xingfang lang ang pinakamabagal, ngunit pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, hindi pa rin siya sigurado, at nagtanong, Xiao. Xiao Zhou, buhay ka ba talaga, o nagpapanggap kang buhay? Panipi, hulaan mo. Si Lu Chen ay nag-iwan ng ganoong pangungusap, at hindi pinansin ang nalilitong Xingfang, ngunit tumingin kay Mengyo na masyadong nasasabik na magsalita, hayaan ang maliit na si Lei Qili na maglaro ng mag-isa, hindi ko kailangan ng tulong nito. Tuwang-tuwang tumango si Mengyo, at winagaway ang kanyang mga kamay. Naramdaman ng maliit na si Lei Qilin ang kanyang kalooban, at umalis sa tabi ni Lu Chen, at tumalikod. Huwag kang umiyak, seryosohin mo ang kapigatian, ayos lang ako. Ngumiti si Lu Chen kay Mengyo, nararamdaman sa kanyang puso, siya at si Mengyo ay parehong may Thunder Martial Vessels, ngunit sa kasamaang palad ay iba ang kanilang mga pag-aandar. Ang Thunder Kilin Martial Vein ng Mengyo, bukod sa pagtaas ng kapangyarihan nito, ay pangunahing ginagamit upang kontrolin ang mga hayop, at hindi ito nakakatulong sa pagtawid sa sakuna. At ang kanyang Thunder Dragon Martial Vein ay hindi lamang nagpapalakas ng higit na kapangyarihan, ngunit maaari ring kumilos sa lahat ng mga kulog, ito ay tiyak na isang artifact upang madaig ang mga kapigatian.